Magandang hapon sa inyo mga bossing. So na ito yung ginagawa natin na PDC type mga boss. So ito ay 8 MOSFET HY4008 with LCD mga boss. So dito tatapos gawin mga boss. So, marami pa itong mga kulang mga boss. Pag buo natin, brownout kasi ito mga boss kanina, kaya hindi ako nakapag cut na makapag ritaso nung ating fiber dahil brown out. Kanina ko pa sana ito natapos, kaso wala tayong magagawa, brown out kasi. Actually, yeah. Labit ito matapos mga bossing ating binubuong PDC type.
ating blower. Delay of fan. My friend, I don't know what is your talking. I don't know what is your language. Just speaking in English so we can understand each other. Ano? I'm from Philippines. Johnny. Ay, di abot. Bilang. Ay, shit. Nilamdag. Magpalagay. Na, ito muna isa. Kung mahirap mga bossing paglalagay ng tornilyo dito sa blower. Si pigado kasi. Saka kasi pwedeng wala yung isa. Ayun na lang.
Okay. Tapos, clip. Tapos matesting tayo mga boss. Hindi pa pala mainit ang aking 700. So, yung mga bossing, ito po ay hindi naman po kalakihan. Na unit. So, manip hindi rin nakapal. Sakto lang. Laga siya. So, ayan. So, tapos isa pa, magaan mga bossing. Yan. So, ayan po yung natin, PDC type. Yan, napakagaan, pero halimaw sa lakas. Tapos pagka nito mga bossing ay gagawin naman natin yung contact point. Ay, wala na. Hindi na nainit. Tayo dyan. Sira na. Sira na ang ating soldering head. Ayon. Siyempre, may reserva tayo lagi mga bossing. So yung ginagamit ko lang ng mga napanghinang mga bossing sa ating mga unit, 60 watts lang saka 40 watts yung ginagamit ko na.
sila mga bossing at di pa mainit ang ating soldering. So yung usok-usok niya normal yan. Meron pala ako dito mga bossing. Share sa'yo boss, Jerry Manis. So meron pala ako dito mga bossing yung IGBT type na malaki. Heavy duty ito mga bossing. So ito po ay hindi ko pa maasikasong magawa ng malaking unit dahil marami pa tayong order. Ito po ay malaking IGBT. Pang malalaking aparato po ito. Hindi ito pwede sa ganitong maliliit. Pang malalaking aparato talaga ito. Yung mga E55 na tulad ng pinost natin na nakaraan na mga 14 MOSFET na double ferrite core. Doon natin ito ilalagay. So, yan. Ito po ay pang salt water, ano? Mga boss. Heavy duty. Tapos, may manaka, tayo, habang nagpapainit tayo ng ating soldering. Tapos, syempre, yung heavy duty din natin na diode mga bossing. Yan. 3-phase, ang 3-phase. Yan, yung diode natin. So, MDS 100 ampere, 1600 volts po mga bossing. Yan. Yung gagamitin natin yun sa, gagamitin natin yun sa IGBT type. Yung pang sarili ko. Gawa ko malaking aparato talaga. Tapos yung siyempre yung mga capacitor na din malalaki din siyempre yung nakapost natin karaan. Yung heavy duty na yes, ito ay galing sa ating isang kaibigan na dito lang din sa atin sa Pilipinas. Nagpagawa siya sa akin ng aparato. Siya ay isang mga ng mga parts. So ayan, second hand but good yung unit. So mahirapan kayo makahanap dito sa market na kung magbibili kayo, hanap kayo or makahanap man kayo pero mahal. Umabot po ito, isa nito umabot to around 1,000 or something plus, di ko masyadong sigurado. So let me know kung magkano yung ganito sa lugar ninyo mga boss. So dito sa amin ang wala nito. Sa lugar namin, wala dito sa amin, dito sa Camarines Norte, wala nitong ganitong parts. So, napaka-rare maghanap dito sa atin. Dito sa amin, napaka-rare. Ang hirap. Ano ba yun? Ano na rin? Minsan naghahanap po ng malalakas na aparato pag malalalim, pwede man kayo mga bossing
Oh, bossing, sa iyo ito yung sa iyo. Masama naman sabihin ko, hindi ito sa iyo. Ito yung aparato mo, boss Jerry Manis. So, yung sa mga gusto po na magpagawa ng transformer type, meron na po tayo ulit na meron na tayo ulit na 5 ampere na transformer type po, nag-phase out tayo na nakaraang buwan dahil na nabusan tayo. So boss, natin pala yung unit mo, ito yung dito yung sakit. Wala pa itong switch, di ko pa nagagawan. So pansamantala lang muna ito. Testing natin. Tapos yung dito sa ilalim, sa gilid. So, boss Jerry, saan nga boss yung location mo? So, that's sa iyo, boss Edwin Mariano Candido. Magandang araw sa iyo mga bossing. Ang bossing. Wala. Ay, kaya pala Sorry. Ay, hindi pa pala ako nahinang. Ayun Ay, hindi pala ako nahinang kanina. Sorry naman mga boss. Hindi ko nahinang pala yung isa.
Dito boss malaki, maliit lang ito. So, yung sukat nito bossing ay para makita mo, malaman mo, boss Michael, Michael Yarok. So, yung haba po nito ay 22.5 cm. Yung lapad ay 15.3 cm. At yung taas ay 8.5 cm lang. So, hindi po ito malaking unit. So, ito po ay pwedeng gamitin sa, kung gusto mo nakabangka, pwede. Kung gusto mo nakalakad, pwede. Ayun. So, para nakita yung mga bossing nating unit. So, ayan. So, naghahanap po ng malalakas na aparato at matibay. Piliin lang kayo mga bossing. So, yung frequency niya mga bossing, para makita po ninyo. Ayan. Ibababa natin. So yung socket, yung kabitan ng wire, ito po dito yung binding po sa, depende po ako kung saan ko gustong ilagay yung binding po sa yung kabitan ng wire, pwedeng ko dito ilagay, pwedeng dito naman ito nakalagay sa kabila at yan, baliktarin lang sila. Depende kung saan ko gusto ilagay yung unit, yung connection, yung output niya. Yan. Frequency mga boss. Flip-flop. Yan, ano? Mas mabagal. Tapos isa yung mixing flip-flop and frequency. Yan. Ang pinaka-full nito mga bossing 260. Yan. Yung isa pinaka-full 360. Yan. Pwede gumamit ng flip-flop kung gusto mo, adjust mo lang. Yan. $4,000 watts. Baba tayo. Adjust muna natin ito. So bossing, yan Jerry. So nanonood ka naman. Ang ganito ang settings ano. Yan, kung gusto mo mas mababa, ayan, pihitin mo lang. Tapos gusto mo ilipat sa gitna, press yung potensioner at press uli. Press mo ulit, lilipat siya yung nakita mo sa yung pula, lumilipat. Yan. Lipat ano. Tapos yung blower natin automatic magpapatay pag hindi ka nag-trigger. Yan. 30 Hz yung pinaka low. Yan. 30 Hz. Wala pa yung 4,000 watts. 1, 2, 3, 4. 6,000 watts. Hindi pa ako nagdadagdag mga boss. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung isa kasi dito na. Ayan. 10,000 watts. Naka 30 Hz pa lang. Ayan. Adjust tayo. 80. Yan, mas malakas na. Pag ito naka 10,000 watts lahat, pag nag-adjust kayo ng hanggang 300 na 250, magsha-shut off na yung ating unit kasi may overload protect yan, mga boss.
Ayan. Pero yan, 10,000 watts na yan. Kung sa tubig talaga, 12 mo ito, napakalakas niyan mga bossing. 200. Ayan. Kaya pa. Ayan. Puna natin. Ayan. Napakalakas mga boss. Magkano yan, boss? Kano ba to? Ito bossing, ang presyo po ng ganito. Ang paggawa po nito ay nasa 6,700 po, ano? 6,700, ano? Discounted na ng 300 pag mayroong LCD. Pag wala po nito, ang presyo po ng unit ay 6,000 DB3 version. Pag may LCD ay 6,700 mga boss. Ari ko. Daling kamay ko ng LC. Lalagay pa natin ito dito ng siyempre ng cover ng radiator fan niya, ng cover ng blower fan na cover niya. Blower cover. Low. Ano? Ang lakas mga bossing. Ganyan po kalakas ang PDC. Yung cover nito mga bossing, ito yung cover niyan. Hindi natin yung cover ang kakainin dyan. Ganyan po yan mga boss. Pero hindi ko pa tanggalin muna natin yung cover nung kape. Lahat po yan, ibabaw, ilalim, gilid, ibabaw, lahat po yan naka-fiber mga bossing. Yan po yan mga boss. Yan po ang forma niyan pag tapos na. Yan. Napakagandang aparato mga bossing. May malakas ka ng aparato, maganda pa ang bahay, naka-fiber, saan ka pa? Lumulutang yung ano. Lakas ng hangin mga boss. Yung ating blower. Pinapalad. Yung lumulutang yung ano, nag-hover yung takip dahil wala pa siyang hindi pa siya naka-bracket. Adjust tayo ng mga bossing. Tignan natin kung gaano kalakas yung blower. Yan, kalakas yung blower natin. Grabe ang hangin yan. Lakas yan mga boss. Adjust tayo hanggang 150 lang. Sobra na. 150 Hz mga boss. Yan, 150 Hz. Yan, lakas. CP mo, 3,000 watts yan. 150 Hz, napakalakas na. 1,000 watts. Malakas yan. Ayan mga bossing. Soon, pag hindi tayo na busy, gagawa tayo ng sarili natin board na mag-preprint tayo mga bossing. Para mas maganda lalong pagtingnan yung ating aparato. Tapos yan, flip-flop. Adjust. Yan.
napakalakas mga boss. Yung full power, yung full ng flip-flop hanggang 18 Hz lang mga bossing, ano. Lipat, ito naman yung naka-permanent yung flip-flop. Yan, yung frequency, ma-adjust mo dito. Yan. Yung naka-low nito, ng isang mode ay 100 Hz. Yan. Ako kahit sa 100 Hz, solid na nito yung tilapia. Sa kabila, yung steady lang. $100 Hz. Yan. Okay ba sila ng power? Flip-flop on. Yan kalakas mga bossing. Malawak din po ang ground nito, ano mga bossing. Yan. Yan yung PDC type natin mga bossing. Yeah. Pero sabi mga boss, walang delay. Yung iba kasi na napanood ko, pag pindot mo ang tagal mag-trigger, maglabas ng kuryente. Ito, katulad yung ibig ko sabihin mga bossing, may matagal ang ano ng trigger ng pag-impact ng kuryente, katulad ng mga inverter na gawan China. Ito po sa atin di. Yan. Tapos adjust tayo ng frequency at 215. Yan natin adjust pa yan. Yan. 316 Hz, flip-flop, adjust din tayo. Yan. Kaya na po ang bahala kung saan nyo gusto set ng flip-flop, kung gaano kabilis, and then sa frequency. Ano mga bossing? Ito po mga bossing ay pantabang lang po. Ano? Pantabang lang itong mga bossing. Isang mode. Yan. So, kung gusto mo naman mas matipid mga bossing, tipid ang kaya ng battery. Sa ano, di masyadong malakas. Yan. Kahit mga, sabihin natin 80. Yan. Lobat na yung ating battery. Hindi ko pa sinacharge yan. Yan. Okay. Tip 150. Yan. So 150. Yan. Yan kalakas mga bossing. 150 Hz. So meron pala ako dito i-repair na. Nag-i-repair din tayo mga bossing ng inverter, ano? Sa mga gusto pong repair ng inverter. So sira nito ay madaming sira ito. Parang patapon na talaga ito mga bossing. Pero na-repair pa natin, ano? So wala na ito yung sira din ito yung blower. Lalagyan natin yan ng blower.
So, testingin natin mga bossing, nakita ninyo yung lakas ng PDC type mga bossing. So, pakikita ko naman kung gaano kalakas naman yung inverter. Inverter, gawan China. Sabi kasi ng iba, mas maigi daw na mag-order na lang sila sa Shopee ng inverter at mas mura daw. Ay, walang problema. Nasa inyo naman yun mga bossing. So, pakikita ko yung power ng ating aparato, saka yung sa pinakita ko sa power ng aparato, saka yung sa power ng gawang China. Ano mga bossing, itong ultrasonic inverter para makita niyo yung difference. Kung gano'ng lakas ba nito. Malakasan niya yung inverter ng gawang China, yung sa Shopee. Titingnan natin. Maria. Wala itong blower mga bossing, pwede natin. Pero di natin ito pwedeng tagalin ng pag-trigger dahil ng pag-testing dahil walang blower, dapat may blower talaga ito. Saglit lang po mga bossing, saksak ko lang. Saan na yun? Ganyan lang kalakasin mga bossing. Ganyan lang kalakas yung inverter. Yung PDC drive natin, pag-testing ulit natin. Para So, yan, nakita niyo mga bossing yung gaano kalakas lang yung inverter. Yan lang siya kalakas. Yung pinaka-low niya, yung low. Sagad na yan. Tagad natin tayo. Hindi nakakasilaw mga boss, So, ito naman yung testing ulit natin. Kung bakit ganun ba ang presyo ng ating PDC at saka bakit ganun kalakas. Kaya medyo mahal po ang PDC type mga bossing. Dahil hindi lang naman tayo dun sa mura, basta mura lang yung aparato, pero sirain naman. Ito mga bossing ay matitibay talaga ito, Kabit ulit natin mga bossing. Kahit mga bossing gumamit pa kayo ng Susan, hindi ito kayang tapatan. Yan Hello ko mga bossing, sagad ko pinaka-low. 30 Hz. Yung pinaka-low nito. 30 Hz. Yun pala bossing, yung tinesting natin na inverter, ayun po ay na-upgrade natin, yun ang pinakalakas niya. Yan yung pinaka-low ng aparato natin. Full power na doon sa inverter. Full power na dito. Bunot. Full power na dito sa inverter. Nakalupa dun sa ating PDC. Yan. 280, 300, and 360 Hz. Ganyan kalakas mga bossing, halos na. Kung sa personal mga bossing, kung di talaga kayo, talagang napakalakas ng ilaw kasi iba yung ilaw nung sa actual saka dun sa cellphone sa live natin. Talagang pag dito mga bossing, talagang masisilaw ka talaga. Kasi yung sa camera natin nagdidim, nag-a-adjust yung camera natin, pero pag dito sa personal mga bossing ay talagang napakalakas. Yung isang mode.
power. So baka ito si bossing yung may-ari nito ay hindi na makaabot ng 360. Kahangit sa 150 pala ang ay solve na siya. 150 Hz, 150 Hz, and then pwede ka mag flip flop. Basta nasa iyo kung ano number ang gusto mo, kung anong mode ang gusto mo. Ayan mga bossing. So ito estimate ko, din mga ang timbang lang po nito mga bossing ay nasa ano lang ito, nasa 1 kilo. Hanggang lang ito mga bossing. O kaya mga 1.5, ganyan sabihin natin. Pero napaka power. So ayan. Solid. Yung sa mga gusto pong magpagawa mga bossing, PM na lang kayo mga bossing ano. Yan. Location ko mga boss ay Camarines Norte po ano. Yung sa mga gusto pong magpagawa, PM na lang. Napakapugid ng aparato mo talaga bossing idol, kaya nga nag-iipon ako pambili. Ay, salamat naman bossing. So kung nakaipon ka na, PM ka na lang ano. So si boss Jerry man si may-ari po nitong aparato ay taga Leyte mga bossing. Yan. So yan, nationwide po tayo ano. Kaya saan po kayong lugar at kayo po ay may tiwala. Ayan. Ano, mayroon po kayong ma-receive ng mga unit na malalakas. Noong isang araw kasi mayroon pala dito nagpunta sa akin. Karating barangay lang dito sa amin, halos isang barangay lang ang agwat. Ngayon nag-order siya sa Shopee yung mga trending ngayon, yung ang gawang Indonesia, yung kulay dilaw yung box. Tapos yung mga 2N3055 transistor yung gamit. Kaso iba yung mga connection niya kaya ang dali nung masira ano. So yung mga gusto makamura, ayun doon, bili kayo sa Shopee. Pero pag dumating sa inyong unit, swerte niyo kung ayos or sira ano. Tapos wala pang warranty, yan mangyayari pag walang warranty, nganga ka na naman, bibili ka ng bago, or kaya ipapaayos mo, gagastos ka. Usually, to be honest mga bossing, yung mga guy na gawang Indonesia, kung i-repair natin, i-rewind natin na mas maganda yun ng panibago, then papalitan natin ng ginagamit natin transistor, kasi yung ganun transistor na nakakabit, katulad ng ganito mga bossing. Yun, ito. Yung ganito mga bossing, na transistor, yung bilog po yan. Ganito po yung nakakabit. Ito po yung tinanggal ko dun sa mga yung sa Indonesia na gawa. Yung ganitong transistor. Mga sirain po yun So, yung mga nabibili sa Shopee yung kulay dilaw yung box, madali pong masira. Mayroong 8 tubes, mayroong 16. Mura nga lang, kaso mapapamura ka talaga. Pamura ka na lang pag nasira yung aparato mo or kaya hindi gumana pagdating sa iyo. Ito pa nga yung ito pa yung takip nung kinumbert ko na aparato doon sa gawang Indonesia. Yan, ganito yun, yung mga mura ngayon. Yan, tapos ito yung nakalagay, transistor doon. Sabi ko sa kanya, 16 tube yung sa kanya, yung ganito na nakalagay, 16. Sabi ko, kung re-repairin ko yan, ma-re-repair ko yan. Ngayon ka ako, gagastos ka na rin naman ka ako na medyo malaki-laki doon sa unit. Eh di kaysa magpa-repair ka, magpagawa ka na lang ng bago. Kasi, mas lalaki yung gastos mo once na sa ganyan napapalitan natin ng transistor. Tapos re-rewind natin na ng bago. Dahil hindi naman ganun yung natin na transformer na ang rewind natin. Ang rewind natin ay pangmatagalan yung transformer Kaya sabi ko sa kanya, ang desisyon niya, edi order na, bili na lang. So sinadyasan ko siya ng transistor type. Para di ka rin manibago dun sa unit. Na transistor din yung gamit mo, pero mas malakas ito dun. So nabili mo. Yan. Ngayon naman, wala namang update. Nalilibang pangungurinti na. So, ayan. So, ito yung natin. Sa mga gusto po magpagawa, PDC type. Yan. Mga bossing, yan po yung loob niya. Ito po yung likod. Yan.
ano mga bossing. So soon maglalabas tayo ng pag dito siya tayo na busy sa mga order. Magpre-print tayo ng sarili nating circuit board na mga bossing. Ayan. Lipat natin magpag-print dahil ang dami ating naging order. So okay lang naman 'yon. Check muna tayo dito. So kahit ito naman yung board natin, malakas pa rin, walang problema. Ayan. Napakaganda ng aparato mo, bossing. Marami itong mababalong tilapia. So, yung lalagay ko dito ay cover na lang. Tapos, medyo ititirtisig natin. At para makita ko rin yung performance ng unit sa tubig. Kaso dito sa amin, siguro dadayo ako. Dahil dito sa lugar namin, dito sa baba na testing ground ko, ay wala na. Tuyot na ang yung labog. Naubos na ang laman. Ayan. Ang ganda. Ayan. Pag may cover na mga bossing sa ibabaw, ganda mga bossing, no? Sabi kasi ng iba, mahal daw. Shoutout sa iyo, Boss Leo. Magandang hapon sa inyo. So, ano tayo? Lagyan natin ito ng ang cover. So para mas lumabas na yung pogi ng aparato. Minsan nagnanais po magpagawa ng aparato mga bossing. PM na lang kayo mga bossing Ito sasabihin ko sa inyo mga bossing ito. Ito po ay medyo may presyong aparato. Nasa 6.7 ang paggawa. Pero once naman na kapag paggawa kayo nito ay talagang malakas mga bossing. Ang suggest ko dito ang battery ay e-bike battery 25Ah above dahil malakas po yung aparato mga bossing. Pinaka-portable na kayang tilapia yung 3 ampere 3 ampere 4 MOSFET, 3 ampere 6 MOSFET, 3 ampere 8 MOSFET, 3 ampere 10 MOSFET. So yung 3 ampere 4 MOSFET natin ay 2.3, yung 3 ampere 6 MOSFET natin ay 2.5, yung 3 ampere 8 MOSFET natin ay 2.7, and then yung 3 ampere 10 MOSFET natin ay 3K, tapos meron din tayong 3 ampere 10 transistor 3K din, and then 3 ampere 12 MOSFET ay 3.2, 3 ampere 14 MOSFET ay 3.4, at yung 3 ampere 16 MOSFET ay 3.6. So kung kayo mapalagay ng flip-flop dun sa aparato, kahit alin dun, ay mayroong additional na 350 kung kayo magpapalagay ng flip-flop, at 300 pesos naman kung dun sa delay of fan. So yun po ay pag naglagay ng delay of fan, hindi na po magiging waterproof yung unit. So hindi naman kasi pwedeng ilubog yung blower natin Kung kayo mapagawa ng full waterproof yung submersible at flip-flop, pwede pong combination yon. Or kaya naman full waterproof lang, wala siyang flip-flop, walang delay of fan, ay pwede rin. Yun po yung full waterproof ay pwede po yung ilubog sa tubig, submersible po yun kung gusto mo. Kaso may additional po yun 200 kung ikaw ay mapa full waterproof. Mga bossing?
Meron ako ditong available, baka kung sino naghahanap ng aparato na unit, yung 3 ampere 16 MOSFET, ano po yun, 3,950. Mayroon po yung flip-flop, 3 ampere 16 MOSFET. Ako mga bossing, inaamin ko naman na hindi po ako mabilis gumawa ng aparato. Hindi po ako naghahabol ng bilis paggawa ng aparato. Bagal akong gumawa mga bossing. Pero ang gawa ko, asintado at garantisado. Ano mo yung mabilis, yung pagdating mo naman sa inyong, di lang naman kasi ako ang maker mga bossing. Pagdating mo mabilis, pagdating naman sa inyo, may problema ang aparato, di ba? Kaya na yung sakto lang ang galawan, pero malakas ang aparato. Yes po, meron din ito bossing. Lahat po ng unit natin meron reverse polarity protection, may reverse polarity protect. Kahit magkabaliktaran yung aparato sa kabit, walang problema. Pag baliktad yung aparato mo na pagkakabit sa battery, hindi yan gagana. May reverse polarity protect na yun. Ako lang naman nagpauso dito nun sa mga ibang maker. Marami din mga bagong nagagawa ngayon na sa transformer type, sa MOSFET type na walang reverse polarity protect. Yun ang totoo. Hindi ko kasi ito pwede mga bossing basta butasin agad ang malaki. Dahil baka mag-crack.
good for you. It's okay. Shit. Oh. Baligtad. Klaro na nawala na. Yung sunod. When you live on that boulevard. Tignan. Nasa naman. Uy. Aha. Ay ako. Ito. Okay. Sa layong butas ito lang. Gago. Nagdasig.
Good. So, konting ano na lang dito sa harapan. Okay na, mga bossing. Ayan. I-tape natin. Ha. Sa mga gusto pong magpagawa mga bossing, pin na lang kayo mga bossing. Ano? ADC type power. Sa mga gusto kong pagawa, PM na lang kayo mga bossing. Ano? Made to order po tayo mga bossing. Sa mga gusto kong magpagawa. So, location ko mga bossing ay Camarines Norte po. Ano? Yun. So, yung mga may katanungan po kayo, message na lang po kayo sa akin mga bossing. At kung kayo mapagawa, at pipila po kayo sa mga order na ginagawa ko, mga unit. Ano, mga bossing. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood mga bossing. So, boss Jerry, konting antay na lang po doon sa unit mo. Then, matisting ako ng aparato. Titistingin ko mga ito bago ko ito sa ipadala. Then kasabay po nito ay yung contact point. Kasunod nito, ano mga boss, gawa naman tayo ng contact point. So yun lang mga boss, at maraming salamat po sa panonood at magandang